So to begin the session po, let us welcome our first presenter who will be presenting on the IPMR situational analysis, something that is very exciting. Mahalaga po na malaman natin kung ano na po ang sitwasyon nitong tinatawag nating IP Mandatory Representative na initiative ng ating gobyerno dahil sa batas na nagmandato po nito. So ayan po, to begin the session, let's first welcome Ms. Joy Donabel Tabamo po of the Human Rights Division of the National Commission on Indigenous Peoples. Ma'am, welcome po and you may take the floor. Good afternoon po. Medyo seryoso po tayo. Magkakaantukan po tayo dyan. Sana po walang mag-hiccup kasi ang hiccup po ay contagious. So, ayun po. So, anyways. So, good afternoon again to all of you. And thank you po sa Spring para binigyan kami ng pagkakataon na nakita yung situation ng mga ITMRs natin. So, bago magsimula, may mga ITMRs po ba tayo dito? Pataas naman po yung kamay, pakaway, gano'n. Ayan. So, from CSOs, meron po ba tayo? Ayan po, pataas po ng gano'n. Po. From national government agencies. Ayan po, pataas po. Ayan. Tapos, from LGUs, may LGUs po ba tayo? Okay. Other organizations, stakeholders, hindi ko natawag. Ayan na, pakaway po. Ayan. So, para hindi po kayo kabahan. Okay, so situational analysis ng Indigenous Peoples Mandatory Representative. So ano ba yung mga challenges na nahaharap nila? Ano ba yung mga nangyayari? Saan na tayo sa representation, etc. So, pwede po pa sunod ng slide po. So ano po ba yung legal basis bakit meron tayong IP mandatory representation, no? Sa RA 8371 o yung Indigenous Peoples' Rights Act. Ang sabi po doon sa Section 16 yun, no? Chapter 4 specifically, ICC's IPs have the right to participate fully if they so choose at all levels of decision making in matters which may affect their rights, lives, and destinies through procedures determined by them as well as to maintain, develop their own indigenous political structures. Consequently, okay po, the state shall ensure ICC's IP shall be given mandatory representation in policy-making bodies and other local legislative councils. So, tingnan po natin, no? Kung gugustuhin ng ating mga kapatid na katutubo, sila ay pwedeng mag-choose ng kanilang IP mandatory representatives. Pero ang Estado, ang sabi po, sila ay dapat mabigyan ng mandatory representation. So, hindi dapat si Estado ang magpapawalang visa nun or hindi tatanggap sa kanila. Okay. So, next slide po. Ay, sorry. Ito pala. So, sa slide natin na to, so makikita natin yung evolution po, no, nung ating mga guidelines na offshoot po sa IPRA. Ayan. So, yung una-una po, yung first na national guidelines ng IPMR selection ay noong 2009. So, ito po ay isang issuance ng NCIP. Then, yung Joint Circular number 001, this is around 2010, 2012, tawag dito. May Joint Circular NCIP at VALG. So this was signed by Secretary Robredo that time and former chairperson Pawit, no? Yung tungkol naman po to sa specific na mga yung minimum threshold para
mabigyan ng seat sa local legislative councils ang ang mga IPs. So next naman po, in 2018, meron pong revised guidelines. So may 9 years na gap po, no? So nung na-review, nagkaroon ng nationwide na consultations yan, ayan po ng nabuo. Then, come 2021, may mga lumabas na mga bagong issues, pressing issues, na nangangailangan ng pag-amyenda ng guidelines. Thus, the AO in 2021. Then again, CB resolution, NCIP CB resolution, amending some parts of the 2021 guidelines. So yun lang po, background lang po. So next slide po. Okay, ngayon po, asan po tayo ngayon? Ilan po ang ating mga IPMRs? So meron tayong kabuuan na 5,710 na IPMRs. Okay? Yung 5,216 noon ay barangay IPMRs. Then, yung 1,185 IPOs ito, mamaya makikita po natin bakit nandyan po sila. May 36 na confirmed IPS. But for IPMRs per se, ito po yung ating stats. 5,000 plus sa barangay, municipal 420, city 33, provincial 41. So meron tayong total na 5,710. That is just a portion ng universe. The universe natin, ang universe natin is 8,198. So marami pa tayong mga local legislative councils na hindi pa napupunuan. So nakikita na natin, first cap na siya, no? So, sino-sino po ba yung mga IPMRs? No? Tapos, ano ba ang mga pangangailangan nila? Okay. So, sa isang survey, so nagpakalat si NCIP ng online survey. Yung iba po na walang access sa digital, walang access sa internet or nahihirapan dahil may kaedaran na or ganyan, ay tinulungan ng ating mga IPMR focals. Yung mga IPMR focals natin ay mga NCIP personnel natin sa regional, provincial, and service centers. So, ano po ba yung nangyari nga noong 2025, no? So, ang IP groups, may 50 plus na IP groups na nagbalik ng kanilang mga sagot. Tapos, mostly, doon sa survey, may puro first time sila na naging IPMR. Ang demographics naman, 33% are age 60 and above. So, check natin yun na kailangan maalala natin yung datos na yon sa mga susunod na slides. Okay? So, bali 924 ang respondents. No? So, yun yung inabot ng ating survey. So, bakit nagpa-survey? Tinanong natin ang mga ITMRs natin, ano ang mga pangangailangan nila? So, marami ang sumagot ng legislative procedures, marami ang nangangailangan ng knowledge about the IPRA itself, the Indigenous Peoples' Rights Act, legal advocacy, yung budgeting naman, yung iba, budgeting, paano makakasecure ng budget from their local government units, ayan, or paano gagawa ng proposal, ganyan. Tapos, pati po yung knowledge on ADS-TPP or the Ancestral Domain Sustainable Protection Plan. So, okay. So, next slide po. Dahil malabo ang mata ko, tingin ako doon sa mas malaking version ko. So, na-cluster, no? Ay, sige po, next slide po. Kung pa pwede po. So, na-cluster po yung mga
major na pangangailangan. Yung cluster A, ito po. So, legislative and governance skills. Ano po yung mga pangangailangan nila under that? So, katulad ng understanding sa local government code, papaano maapektuhan ng mga katutubo nito, drafting and sponsoring ordinances, at saka participation sa mga committee meetings. Tapos, of course, advocating for IT programs in the annual investment plans ng mga LGUs nila. Yung pangalawang cluster naman po, sa gitna, yun po yung integration of the cultural governance and community relations. Ano naman yung mga yan? Papaano po ini-integrate yung customary laws into proposed ordinances? Papaano nag-work sila together with their IPS? So, the IPS most likely is the selectors of paano sila na-select as IPMRs. Remember, IPMRs are selected, not elected. So, tawag dito, sila ay representante ng kanilang mga community, sila ay pinili, no, using the customary laws of our communities. So, understanding FPIC, culturally appropriate conflict resolution. Yung cluster C naman po is representation and administrative capacity. So, building alliances with non-IP sanggunian members, accessing LGU resources like staff, budget, overcoming political isolation, and using digital tools for reporting. So, kung babalikan natin kanina, mataas yung porsyento, no? 1/3 ng porsyento, 1/3 nung mga sagot is medyo meron ng edad ng mga IPMRs. Okay. Okay. Sige po. Next slide po. Sige. Pero yung mga kasama natin na mga IPMRs dito, nasama po ba kayo doon sa survey? May nasagutan po kayo? May naalala po ba kayo? Okay po. So meron pong ayan, umabot po sa inyo, ma'am. Doon sa mga hindi nakasagot or hindi umabot yung questionnaire kasi tawag dito, marami din ginagawa, no? Or nakalimutan. Sa inyo, ma'am, yung nasan pa po yung ibang IPMRs natin? Ay po. Ma'am, ano yung mga, ito pong kasama ni Ma'am Renny? Ay po. Meron po ba kayo na pangangailangan dito na sa paligid nyo kakulangan bilang IPMR na kailangan linangin? Ayan po. Sige. Okay. So anyways, may tayo 30 minutes lang pala, no? Kasi magre-react pa si ma'am, so ibig sabihin less than 30 minutes for the presentation. So okay. Persistent challenges in the IPMR representation. Ano po ba yung mga yan? So may 6 na lumabas doon, no? And hindi lang po doon ito sa survey. So ito po ay yung nakikita na po sa national scale. So ito po ay reporting from a national lens po ito. Political interference and capture. So, paano po ba yun? Yung IPMR hindi nakaupo kasi sabi ni Mayor, hindi daw siya dapat yung umupo. Hindi siya gusto ni Governor. So, mga ganyan po ang mga issue. So, meron naman, ay hindi yan kapartido ni ganito, ni councilor, ni congressman, etc. So, napupoliticize na ng husto po. Na supposedly, ang nilalayon bakit sila nakaupo is para doon magbigay ng mga ordinansa, irepresenta yung mga katutubo doon sa local legislative councils and policy making bodies. Okay. So, next po is yung LGU resistance and non-recognition. So, may mga, alam naman natin po, no?
Sino ba nakakapanood ng budget hearing, no? So doon pa lang po, makikita na natin na hindi na hindi na nire-recognize yung mga katutubo sa isang probinsyang yon. What more, magpapaupo pa ng IPMR sa sa probinsya, sa munisipyo, sa barangay, hindi ba? Yun na lamang po ang napaka-start na no, na example natin. Tapos, okay. Wait lang. Ginagamit pa po ito ng no, ng mga LGUs. So hindi na nga sila nakapagpaupo, pero yung seeming kunwari na sabi ganito na tawag ko, ginagamit para makakuha pa ng yung SGLG, Seal of Local Good Governance. So, gano'n. Sasabihin, merong IPMR, pero may problema sa selection process. Pero, meron na sila. So, dapat meron kaming seal, parang gano'n. May mga pumasok na mga gano'n na mga issues. So, ayan. Tapos, ito naman po, kinakaharap ng mga IPMRs naman, hindi laban sa gobyerno. Ngunit ito naman ay between the IPMRs and the community. So sinabi natin kanina po no, na yung mga IPMRs ay representatives ng community. So they are selected based on the qualifications na sinet ng community, based sa national guidelines, etc. etc. Pero na-usurp na nila yung indigenous political structures. Okay? So, instead na merong mga elders tayo na sila yung nagkakasal, iniimbitahan para sa speech, pero dahil mas accessible si IPMR na lahat ang gumawa. Without due regard, due respect, doon sa mga elders nila, sa mga IPS. So, meron naman syempre of course IPMRs na IPS nila. Wala namang problema yon. Pero may mga instances na gano'n. So, resource gaps. Okay. Sorry tumalon pala ako. Resource gaps. Okay. Yung sa resource gaps naman ay basically, hirap sila, no? Kanina nakita natin, di ba? Merong problema sa paggawa ng ordinansa, paglagay ng mga proposals para mapasama sa annual investment plans. So basically, meron talagang problema sa pagkuha or pag-obtain ng resources from the LGUs. So, meron din yung mga hindi nasasahuran, meron naman honoraria lang ang binibigay. So, meron sila lang mag-isa, yung iba may staff. So, depende sa mga LGU. Okay. So, next naman is yung serving beyond their terms. Okay. Ito naman ay problema ng mga IPMRs. So, yung iba doon sa tawag dito, specific na holdover na period, ang nangyayari ay na-over sila, na-hold over, no? Nakakalimutan na sila ay tapos na, hindi nila sinasabi sa LGU nila na nag-end na. Tapos, kasi may problema pa sa local guidelines, hindi pa natatapos, so hindi pa makapag-select, etc. etc. So, ayan. Then, eligibility and disqualification disputes. So, ano po ba yung mga yan? Tawag dito. Yung mga yan ay for the eligibilities muna tayo. Kasi may mga eligibilities, di ba? Ang hiling ng ating mga IPMRs ay sana magkaroon sila ng civil service eligibility para hindi lang naman sila pwedeng pumasok doon sa barangay, ma-elect lang, di ba? So,
at the moment, merong pag-uusap si CSC at saka si DILG. Nilalabi ito ni NCIP sa, ayun nga, kay CSC at saka kay DILG. So, nandun pa tayo doon sa part na yun. Yan, sa ngayon. Tapos sa disqualifications, may mga nadi-disqualify kasi ano na sila, dati silang punong barangay or councilor. Tapos may specific na provision kasi na within 3 years ng national or local na election, hindi ka pwedeng mag-IPMR. So nagkakagulo doon. Tapos, or 1 year after na dapat hindi ka na government employee or personnel. So mga ganyan. So yun yung mga nagiging problema. Okay. So, pwede bang talunan muna natin saglit? Isang slide tapos isang slide pa po. Yan. So, hindi lang kasi yung mga nauna kasi pwede yun na masolusyonan sa training, sa pakikipag-usap. Okay. Pero kasi may mga iba na hindi na-fix ng training lang, capacity building lang. So ano pong mga barriers na to, no? Papaano hindi nakaka-fully participate or hindi nagkakaroon ng tunay na representasyon ang ating mga IPMRs sa mga local legislative bodies, no? Meron tayong recognition. Nasabi na yan kanina, no? May digital gap. Marami sa atin, lalo barangay IPMRs, wala naman din pondo din mismo si barangay, alam naman natin yan, di ba? Wala silang pondo for internet or kung yung mga may honoraria lang, paano yung mga load nila, load allowance, etc. etc. May gap, may hindi tayo napopondohan. Tapos equality of benefits, persistent gap, no? So, meron mga disparity doon sa natatanggap ng mga elected officials doon sa mga non-elected. Okay. So, ayan. Meron, ayan sabi, honorarium instead of salary. Okay. Pero dahil sa SGLG, in fairness, dahil doon sa SGLG, dahil nare-report yung mga yan, so, medyo naano na siya, na-alleviate na yung problema sa honorarium lang. Pero meron pa rin. Hindi naman din natin masisi dahil wala din minsan pondo yung ating LGU. May mga talks pa rin tayo dyan kasi may mga LGU na malaki naman ng pera pero hindi nagbibigay ng salary. Okay. So pwede pong balik na tayo sa nauna. Okay. So in a national lens, okay, sa central office, ano ba yung mga concerns na madalas na pumapasok? Okay. Yun yung selection process disputes and protests. May natalo, may na-feeling na daya. So mga ganyan. Or hindi siya katutubo, may grante siya, etc. etc. Disqualification, removal and recall petitions. Ayan, dahil dun sa mga disqualifications under the IPMR guidelines. Complaints against sitting IPMRs. Hindi nagtatrabaho, ayaw, nakikipolitika na, hindi na nire-representa talaga yung dapat na needs ng ating mga katutubo, no? Kung saan sila galing. Administrative documentation. So, ayan, request for selection records, legal clarification, compliance, etc. etc. Sa regional, hindi lang sa regional yan, sa buong lahat ng opisina po yan. No? Okay. So, sige po, next. Ayan. So, sumide quest muna po tayo. Bakit meron Indigenous Peoples Organization yan? Bakit IPMR tinatalakay natin? Meron ka pang statistika na nalalaman dyan. So, mahalaga ito, no? May mga dubious IP organizations tayo. Marami na pong reports na nagbibigay ng ID, nagpapa-membership, tapos yung iba pa,
naging lawyer sila, customary lawyers, nasabi. 3 months, lawyer ka na. 1 month, may masters ka na. Magbabayad ka lang a certain ganun. Tapos, ano yung effect, no? Kasi, may mga lang itong mga to. Nabibigyan sila ng mga espesipikong services. So, tandaan natin, no? Pwedeng hindi sila kasi IP talaga. Napasama lang, hali kayo dito, ito, ganyan. May mga religious sect pa na gumagamit ng kanilang religious methods, no, para sabihin, ay, dapat ganito yan. Kayo ay katutubo, may mga towers yan dati dyan, mga ancestral domains na yan, kayo ay umanit dito, etc., etc. Ayan na. Kumukuha sila ng services. And sadly, sila pa yung nare-recognize. Tapos yung mga IPMRs natin na nagpapasa ng ordinansa, etc., etc., sila pa yung nadidiscriminate. So, yun. Okay? So, side quest. So, sana ito, no, kailangan malaman ng ating mga IPMRs to dahil maaaring sila yung makatulong para masugpo itong dubious organizations na to. Magpasa ng mga ordinansa, mag-IEC sa kanilang mga nasasakupan, etc. Yan. So next slide po. Hinga lang po kayo, parang sobrang tahimik eh. Maski hinga, wala akong naririnig eh. Ayun. So, okay. Naligo naman po ako. Oh, anyways, women's participation. So, kita natin, di ba, social protection, equality, di ba, inclusion, yan. Gender, equality. So, at the moment, mayroon tayo nakita na steady rise naman ng IPMR na women. No? So, out of 5,710, meron tayong 1,592. This is as of May 2026 na data natin. So, bakit mahalaga to? Kasi it brings unique perspectives that lead to more inclusive, equitable policies. Of course, no? Kasi ang lens iba. Gets? It enhances accountability and transparency in local governance. So meron kasi na studies din, countries with higher women's political participation show better social economic outcomes. And also it empowers and challenges traditional gender roles within IP governance. Pero hindi po natin pinipilit na dapat meron kayo IPMR na babae. Okay? Kasi sila po ang mag-choose nun eh, hindi tayo. Meron po talaga na mga communities na patriarchal ang paningin. Meron, inaalaw nila ang kababaihan nila para maging IPMR, pero sa mga decision making nila, puro kalalakihan lang. So, may mga communities na gano'n. Okay? So, okay, next. Sige, mag-stay muna siya. Mag-stay muna dyan. Kasi, gusto ko lang So, from the gaps, diba? TNA, may TNA kanina, diba? Training needs assessment. Then, we have, what does NCIP do? Ano ang ginagawa ng pamahalaan? Okay? So, balik tayo, no? Within NCIP, admittedly, kakarampot talaga ang budget natin. Yung programa na humahawak para sa capacity building ng ating mga IPMRs, pati yung selection itself, ay kakarampot po. Wala pa pong 3 milyon ang budget natin. Tapos maghahati pa po ang 13 regions. And under that program, iba-iba pa po ang activity. Isa lang si CAPB. Isa lang si
selection. So, marami pa pong maghahatid doon. For that, umaasa tayo paulit-ulit year in, year out kapag meron submission ng Tier 2, no, yung wish list ng agencies na mapondohan ng DBM, ay parating kasama yung para sa ITMRs. Kasi yan talaga nakikita ng ahensya. Sadly, slight, okay, 50-50. Sige. Kasi may isang taon, that was 2022, na nabigyan tayo ng pondo. Pero hindi siya naging Tier 1. So after ng taon na yon, hindi na uli napuntahan. So, nakakalungkot naman po yun, no? Sana mapagbigyan. Okay, next. So kung yung ating mga IPMRs dito, sino po ang nanonood, nakikilahok sa IPRA Academy tuwing Friday po? IPRA Academy, Business Potentials, Peace Resilience and Accountability Training po. Dahil wala pong pera si NCIP, ginamit ni NCIP ang Facebook, ang YouTube, para para maabot yung mga IPMRs, no, na kailangan ng mga tulong. So may mga financial management na naturo. Hindi lang tawag dito, paano ba ano ba ang budget cycle? Yan yung mga tinuturo. So at least, no, maibsan yung kakulangan talaga. Pero dahil hindi naman lahat talaga, 5,000 plus yan. Ang nakikipanood is what? Around 400 plus. Pero at least sa Facebook, once na na-post na siya, pwede siyang balikan. Ayan. Yun naman, no? Okay. So, partnerships. Katulad nito, sa screen, no? Okay, sige, susunod na. I-wrap up ko na. Okay. Partnerships, etc., etc. So, sige po, i-fast forward natin slide, no? Meron tayong naka-pipeline na mga, next po, IPMR strengthening projects. So, policy alignment, league formation. Ito po kung alam niyo po yung mga League of Mayors, di ba mga ganyan. So, bubuo din ng IPMR League. At the moment, may nabuo po, pero interim lang po siya. So sana magkaroon ng tunay na IPMR League, yung registered din po siya. So elections, etc., etc., guideline rollout, kasi tayo ng, at the moment, nagko-consult tayo for the policy, review ng IPMR guidelines. So itong mga ganitong forum makakatulong po para makakuha ng input. So guideline rollout and synchronization. So next po, sige po. IPMR capacity building framework. Nasa pipeline din ito. May design na po and modules for a 3-day training event. So day 1 foundation, sana yan. Day 2 governance, and day 3 applications to what we call this, to address the gap that was discussed earlier. So, sige po. Risk management and safeguards. Ito lang po yung nakikita na risk na paano hindi matupad yung mga projects natin. Sige, next. Okay, impact. May short term na tayo kanina, institutional clarity, etc., etc. Medium term, yung functioning IPMR League. Long-term, empowered indigenous governance. So, ways forward, yung mga sana na magagawa at gagawin pa. So, sige po. Next slide. Ayan. From mandate to meaningful representation. Maraming salamat po sa lahat.
Maraming salamat po, Ma'am Jonah, for that very eye-opening presentation, no? So, we know from the presentation that there are 5,000, mahigit 5,000 na ITMRs nationwide who are currently serving out of the universe of 8,000. So, meron pang kulang. Medyo nabitin tayo bandang dulo dun sa ways forward, but thankfully, we have some time, a little bit of time later on na para mapag-usapan po yung ways forward. And from the presentation po ni Ma'am Jonah, makikita natin that yung situation analysis was based on the data that they currently have. And now we have the opportunity po, we are very fortunate that we have the opportunity to verify or kumbaga i-triangulate at magkaroon ng ibang lente or point of view dun sa nai-present kanina ni Ma'am Jonah because we have Ma'am Melanie Catalan po, Honorable Melanie Catalan, IPMR po natin from Real Quezon. So we will give the floor to Ma'am. And hopefully we can learn a lot po from the experience serving as a current IPMR. Yes. By the way po, since medyo nabitin tayo kanina, all presentation materials will be uploaded for everyone to access. So pwede po nating balikan yung mga topics kanina na medyo mabilis po nating nadaan. Okay, Ma'am Melanie. Round of applause po for Ma'am Melanie. Maraming salamat po sa ating pong tagapagpadaloy, sa inyo pong lahat. Isang magandang hapon po. Hindi ko na po kayo isa-isahin dahil tayo po ay limitado ang oras. Nandito po ang aking pagbabahagi bilang karanasan na ako ay naging IPMR. Muna, ako ay 1 taon na naproseso ang papel bago po ako tuluyang nakaupo sa Sangguniang Bayan. At ito po ay ginawa ng ordinansa ng ating pong isa sa kasamahan sa 19 Council na ngayon ay nasa 20 Council dahil ang kanila pong pinagbabasihan ay ordinansa para hindi po mawala ang budget. Dahil ito po ay isa ring batayan pagdating po sa ating POA. So yun po. Ayan, kung mapapasin nyo po, meron po akong mga ayan po yung aking mga chairmanship at saka po vice chairmanship and then yung aking po committee membership. Hindi po ako ang nagpresenta para po ako ay maging chairman. Sila po ang nagtalaga sa akin dahil naniniwala po sila sa aking kakayahan. Pinakamahirap po dito po sa chairmanship kong hawak ngayon ay ang Energy Sector Committee. Yan po yung isa. Dahil napakarami pong ibinababa ang DLG na mga memorandum na patong-patong na hindi na namin maintindihan at kami po ay nahihirapan pagdating sa lokal na lehislatibo. Doon po sa vice chairman po ay pinili po natin ang environmental, cultural, sapagkat ito po yung pinakamahalaga sa ating mga katutubo. Lalong-lalo po yung zoning and land use, economic enterprise and livelihood, and small, medium enterprise. So lahat po yan ay ating pong dinadaluhan sapagkat ayaw po nating makaligtaan na hindi tayo makasama ang bayan ng Real, mga katutubo sa bayan ng Real pagdating po dito sa mga usaping ito. Doon po sa membership, ang isa po dito aking pinapriority is yun pong finance. Bakit po finance? Dahil ito po yung deliberasyon ng pagbabudget. Hindi po ako naniniwala ng isang lokal na pamahalaan na mayroong IPMR na gustong papanumpain o paupuin ay hindi pwedeng lagyan ng budget. Dahil mismo sa loob ng Sangguniang Bayan, kayang-kaya po nila yung gawa ng paraan. Kaya ako po'y nalulungkot doon po sa ating ibang mga IPMR, nasa kasalukuyan, may mga COA na pero hindi pa rin nakakaupo. Nakakaawa rin naman po sila. Gusto man po nating tumulong pero tayo po ay nasa bayan ng Real. Kaya hindi po tayo po pwedeng tumawid. Pero pwede po tayong magmungkahi. Ito po ay ginagawa ko rin pag po kami ay mayroong Philippines Councilors League. Binabanggit ko po yung mga iyang usapin. Then, isa rin po dito ay yung ang IPMR po ay hindi lamang isang batas ang kanyang daladala. Ako po ay hindi mambabatas, pero pinag-aralan at sa kasalukuyan ay kulang pa rin sa kaalaman. Ito pong RA 72160, ang IPRA 8371 at ang customary law. Ako po ay pagdating sa batas, lagi po akong humihingi ng gabay sa NCIP.
Dahil hindi ko po kayang gumawa mag-isa ng resolution at mga ordinances kung hindi po ako magpapacheck sa kanila. Dahil may mga batas po na nagbabangga-bangga at minsan may mga batas din na kailangan magsakripisyo. Ako po bilang isang IPMR, ayoko pong mayroong mga batas na magsasakripisyo ang isa para sa isa. Nais po natin na laging harmonize. Dahil sabi ko, tayong lahat ay pantay-pantay. Nagkaiba lamang dahil tayo ay naging mga katutubo at pangunahin sa ating lipunang ginagalawan. Then, nung ako po ay mapaupo, unang-una ko po ginawa ay mag-draft ng ordinansa para po sa ADS DPP. At sa kasalukuyan, ito po ay nasa second reading dahil po meron pong mga compliance. At ito po naman ay kung hindi po ako nagkakamali ay naisubmit na rin kanina sa tanggapan po ng BMO. Gayon din po ang pagkilala sa lupaing ninuno. Pag po naumpisahan ko na yung ADS DPP na napa-approve, mabilis na po ang pagkilala sa lupaing ninuno. Gayon din po, nakapagawa na rin po tayo ng ordinansa 2024, yung pong pagkilala sa buwan ng mga katutubo at ito po ay taong-taong mayroon ng budget. Then yung pong sa kasalukuyan ay ongoing pa rin ay yung pagkilala sa FPIC process. Ito po ay bagamat nasa national guidelines, pero hiniling po ng ating mismong MPDC na gawan siya ng resolution. At tayo po ay natutuwa sapagkat ang aming pong lupaing ninuno ay nakaangklop sa Comprehensive Land Use Plan at saka po sa zoning. Then marami pa rin pong mga IPMR ang hindi pa rin nakakaupo kahit po na-isyuhan ng COA. Ito po talaga yung palagi kong sinasabi sa PCL. At kami po ay may PCL na naman, uulitin ko na naman po ito. Na yung po pagdating po sa legislative procedure, ako po ay nahihirapan talaga ay doon ma'am sa sinasabi mo kanina, yun pong pagdating sa mga batas. Then doon po sa eligibility, tayo po ay miyembro sa civil service. Ang inyo pong likod ay vice chairperson, tayo po ay dumalo sa ora-ora kung saan ang IPMR po ay kanilang binanggit na pwede nang makakuha ng civil service eligibility pagkatapos ng 3 taong termino. At doon po sa IPO organization, tayo po ay tumutulong sa gawain ng IPO at tayo po ay hindi basta nagpapasa ng resolution na tayo lamang po ang gumawa. Ito po ay aking hinihingi batay po sa pangangailangan ng aming mga komunidad. Katulad po ng isang kahilingan na magkaroon ng sariling pamayanan ang katutubo bagat nasa loob ng lupaing ninuno, pero kailangan po nating dumaan sa proseso dahil sila po ay nasa tabing highway. Ito po sa kasalukuyan ay kailangan na lamang na maisyuhan ng PAMBI clearance kahit po siya ay nasa loob ng ED dahil sabi nga po ng DNR, kung laging nag-uugnayan, mayroong magandang patutunguhan. And then doon po sa IPRA Academy, bihira po akong dumalo dahil ako po ay napakaraming committee hearing. Saka po doon sinusulong po natin yung policy making bodies. Tayo po ay nagsusulong ngayon ng resolution sa PAMBI na magkaroon po ng isang katutubong kinatawan sa PAMBI para po siya ang magiging kinatawan namin pagdating po sa 1636. So yun lamang po at maraming salamat. Marami pa po ito pero ako po kinakabahan na. Magandang hapon po. Ayan. Maraming salamat po, Honorable Melanie Catalan. Ma'am, dito na lang po tayo siguro. Ma'am Jonah, dito na lang po tayo sa question and answer. And open po. Sasalang po. Dalawa lang po yung mic natin. Share na lang po kayo. Ay, or sa
So pinayagan po tayo mag-extend ng a few minutes. I think ongoing pa din yung sa ibang sessions. And I believe marami na sa inyo mukhang excited na po magtanong for this Q&A. Pero since nasa akin po ang mic, if you'll allow me, ako po ang unang magtatanong bago po kayo. Ayan. Sige, unahan ko na po kayo dahil nasa akin po ang monopolya ng microphone. Pero yung una ko pong tanong kanina, it was a very interesting presentation kasi po, yung pong data po na nakalap po ninyo sa NCIP ay pinatunayan po, so may testimonial po si ma'am na nararanasan po nila. So yung pong mga challenges na na-experience nyo, for example, yung mga political interference, yung mga lack of resources, difficulties in the jargon, at saka yung mga iba pong challenges and barriers to dun pa lang sa representation stage meron na pong mga barriers, no. Out of all the challenges and yung barriers po na present yung ano po yung sa tingin yung pinaka immediate na dapat actionan or kumbaga pinakamalaking bottleneck na 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 kakaharap po ninyo in correctly and more effectively allowing representation po sa ating ICCs. Sige ma'am. Sige. Sige. Sige ma'am, Jonah po. Sa lens po, no? Kasi banda extension na po. Sa lens po namin. Basically, nagkakaroon kasi, di ba? Nandun na sila eh. Nandun na sila sa konseho. So, nararapat na kailangan talaga na yung pagpasa ng ordinansa, yung pagbalangkas mismo ng ordinansa, pagbalangkas ng mga resolusyon, yun yung matugunan agad. Kasi paano sila magre-represent kung wala man silang mga yung bills, 'di ba, na ginagawa na para ilapit yung mga pangangailangan ng mga community nila doon sa mga konseho po. So, para sa akin, yun po yung pinakamahalaga. Ma'am Melanie. Sa akin pong experience nung talagang kailangan po yung matutunan ng isang IPMR yung paggawa dun sa mga ordinances, lalo po dun sa mga batas. At gayon din po, ang NCIP dapat din po ay lagi nakagabay sa mga IPMR pagdating po sa paggagawa talaga ng mga ordinansa. I think dun sa presentation ni Ma'am John, related po dun sa sinabi nyo, merong mga training interventions sa mga capacity building programs yung NCIP. Sa experience nyo, ma'am, ano po yung na kailangan pang i-improve dun sa mga programs na iyon na sa tingin nyo po makakapagpadagdag ng skills or parang makapag-increase ng knowledge nyo na makakatulong sa role po ninyo as IPM? Sa akin po yung enhancement capacity lang. So, capacity building pa rin po. Okay, sige. Dahil ano po tayo, sige, pwede na po siguro tayong kumuha ng questions from the floor. We have an excited gentleman po at the back. Sir, before you ask your question, kindly introduce yourself and affiliation para lang po may context po tayo. Thank you. Magandang hapon po sa ating lahat. Jesse Todong po, independent consultant ng energy. Galing po ako dati sa Department of Energy. Pero mayroon po ngayon kasi kaming pag-aaral na ginagawa from World Bank tungkol sa tinatawag po nating energy transition. Yung paggamit po natin yan. Para yung paggamit ng renewable energy. Bakit kasi kanina ni Ma'am sa opening nyo pa lang po nabanggit nyo na pinakamahirap na bahagi nga ng tungkulin nyo po yung tungkol sa energy. Gusto ko lang po sanang itanong kung ano pong ibig sabihin nyo sa nabanggit nyo yan. Pero isa kong tanong rin po yung layunin po ng World Bank Study kung paano pa makikinabang yung mga komunidad, lalong-lalo po yung mga IP communities dun sa energy transition. Lalo na po yung mga communities, lalo na yung mga IP communities na nag-host
ng mga renewable energy projects. Gusto ko lang, at saka siguro idadagdag ko na rin po, ano po yung role ng IPMR pagdating sa development o permitting ng mga renewable energy projects. Maraming salamat po. Pagdaas, sir, doon po sa question mo doon pagdating po sa energy, ang nangyayari po dito ay meron doon po sa akin sa kasalukuyan po kasi meron kaming ordinance na ginawa, then ipinapasok po natin doon yung kapakinabangan ng atin pong mga katutubong pamayanan. Di po talaga ako pumapayag na walang seksyong may ilagay doon. Lalo't higit po yung mga karapatan pagdating po doon sa benepisyo. At saka po yung proseso na dapat pagdaanan po nila. Yan po ay ginagawa po natin sa kasalukuyan dahil kapag po yun ay naging yung ordinansang yun ay na-approve, hindi na po yun mababago. Maliban po kung yun ay aamyendahan na mga susunod pang IPMR. So yun po yung ating sinisigurado lagi, yung kapakinabangan ng ating mga nasasakupan. Pagdating po dun sa interest ng community, tayo po ay hindi basta nagagawa ng resolution o ordinances na hindi po natin inihahapag sa kanila. Dahil kaya po tayo nandun sa Sangguniang Bayan, tayo po yung boses nila. Kung ano po yung kanilang nais na marating, yun po yung ating sasabihin sa Sangguniang Bayan. So yun po yung aking ginagawa. For the NCIP, mayroong partnership kasi si DOE at saka si NCIP on ano to, yung implementation ng ER 94-1-94. Ayun. So pati with meron ng parang si NCIP yung tagapagbigay ng mga areas na validate at saka napasa ng ating mga field office para doon sa implementasyon nun. Plus po yung sa electrification program kasi energy and electrification will go hand in hand. So meron din po tayong partnership with DOE kung saan naman po yung mga communities na wala pa pong kuryente. So yun naman po din, pinapasa din po ng mga regional offices natin, ng mga service centers and provincial offices, saan po yung mga areas na kailangan magkaroon ng kuryente. Ayan po, saan yung hindi pa po naaabot ng kuryente. So yun lang po. Sir, sa amin po mayroong isang proponent na yung pong isa naming komunidad, sila po yung nag-ayos ng pagpapakuryente. At sa kasalukuyan po ay sila ay kinakabitan ng kuryente. Nakakatuwa naman po dahil ngayong araw din na ito, ngayong linggo din na ito, naproseso po yung papel nila. Kaya salamat din po sa mga proponente na hindi nakakalimot doon sa kanila mga ipinangako sa amin. Aside from the issue po of renewable energy, there's also the concern on yung electrification din sa ating mga communities. Okay, any more questions po from the floor who would like to ask next? Ayan, yes ma'am. Hello po. Ako po si Tanya Hisanan. Isa rin po akong independent consultant pero working with UNFPA. Related din po sa question ni Sir, yung magiging question po. Una, may question po ako tapos meron rin po akong suggestion. So, para po kay Ma'am Melanie, yung question ko po is more on, kasi nga, yung role po ninyo as IPMR po, no? And I'm also working po on sexual and reproductive health. And gusto po naming malaman kung ano po ba ang best way para po ma-engage natin yung mga IP communities at malaman natin kung ano yung mga pangangailangan nila tungkol sa sexual and reproductive health. Ang IPMR po ba ang dapat lapitan para po makakonect tayo sa community? Or meron po bang within the community tulad mga community leaders,
na pinakikinggan po ba nila ang IPMR? Gusto ko lang po maintindihan kung paano po yung dynamics. Yun po yung question, and then later na po yung suggestion. Doon po ma'am sa tanong pagdating po doon sa health po yung Opo. concern. Nagkakaroon po ng consultation sa amin po sa rural health unit. Meron po silang consultation sa amin pong community. Then kung ano po yung pangangailangan ng aming komunidad, yun po yung kanilang sinusunod. Dahil kami naman po ay traditional pa rin sa kasalukuyan at hindi po namin iwawala yung pagiging traditional na mga gamot ng aming mga ninuno. Na yun po yung aming ini-enhance na pwede naman po palang i-apply din po sa makabagong yung pong pwede Mamaraan, opo, Oo. yung yun po yun. Then pagdating po naman doon sa coordination, kami po kasi sa Real, ako as IPMR, hindi ko na po lahat kayang okupahin yung sa health. Meron po kaming inia-assign na training din po ng RHU na sila po yung kanilang direktang kinukontak pagdating po doon sa usapin ng health. So, ganun po kami ngayon sa amin sa bayan ng Real. Thank you po. Maraming salamat po. Very helpful. Yung ma'am, yung suggestion ko naman po, related naman sa nabasa ko po kanina na maiging mag-conduct ng ITC campaign para po maengganyo ang mga kababaihan na mag-participate. Ang suggestion ko po is ma-expand siya na maging social and behavior change po siya na intervention kasi pag IEC is more about awareness, knowledge, so hindi talaga siya behavior. Sa tingin ko, ano po, isa po akong SBC specialist, sa tingin ko, kailangan pong ma-expand siya para matingnan natin kung ano po ba yung mga barriers, bakit hindi nakapag-participate ang mga kababaihan. Ibig sabihin, hindi po sapat na malaman lang nila na ito yung rights nila, kundi malaman natin kung ano yung barriers at yun po yung matutunan. Yun lang po, expansion lang po ng ITC. Thank you. Thank you very much po, ma'am. Actually, I have a related question or comment on that po. Kasi earlier when we were presenting po yung mga challenges, ganyan. So merong nabanggit na challenges about jargon and kumbaga yung mga concepts na hindi ka agad nagta-translate sa ating mga community. So parang ang nakita ko po based on sa slides, correct me if I'm wrong, ma'am. No, pero meron tayong mga interventions on capacity building, increasing awareness para ma-bridge yung gap na yun. Pero meron din po ba tayong interventions to make that specific language or to make the communication more accessible naman po doon sa side po ng mga other stakeholders po natin na nakikipag-communicate sa ating mga communities. Ma'am Jara po. Ano ko lang process ko yung tinanong mo, mama. So yung narinig ko is, ano yung interventions namin para yung bridge, yung communication barrier. Tama po ba mo? Ano natin yun. Meron kasi, syempre, may mga specific na mga LGUs at mga, of course, yung mga ITMRs natin, they use specific languages. So, hindi naman, yung technical jargon na sinasabi dun is yung political, hindi ko sure kung ano yung right term, yung legislative na jargons. So, syempre, yung iba, long term na yung mga iba, yung iba tawag dito, yun talaga naman ang nakasanayan nila. So, syempre, ating mga IPs, ang kanilang jargon is yung sa community. So, we let them make their own ordinances in their own language. In any way naman po, itong mga to ay tawag dito, naiintindihan man din po ng mga nandoon sa ating mga konseho. So, tawag dito, for that, meron specific, pwede ba akong mag-state ng specific na activities? Pero, kasi hindi siya institutional, yun sana ang magkaroon. Diba yung kanina yung sinabi ko, may specific regions lang kasi. And for ordinance making, it's just one region na gumagawa nun. And it's not for empowerment and self-governance, but
for adjudication na program siya. So basically parang pinapasok nila sa paralegal training yung mga IPMRs natin in order na naintindihan nila yung jargon ng legislation para harmonize kung ano yung gusto nilang masabi, pangangailangan nila bilang community. Kung ano man ordinance or batas yung gusto nilang ipasa. For that, yung institutionalization. And we are looking at yung budget. Kasi tawag dito yung sinabi ko kanina, hindi pa siya sa program 2. Mas maliit pa yung budget ng sinasabi kong program na yun. So basically, parang we're doing our best to get more, to get more budget. Pero ayan, so we're doing partnerships instead and online na yung mga legal officers na lang natin yung mga tuturo or nagbibigay ng assistance. I hope na sagot ko naman po yung ano. Ayan, so while we have concerns with the resources and yung budget, meron namang ginagawang and ongoing na interventions ng NCIP. Yes po, ma'am, with the game. Good afternoon, Alfie from the Global Alliance Against Trafficking in Women. Nabanggit ni ma'am kanina na 28% pa lang ang representatives ng mga kababaihan sa ating IPMR. And nakita nyo din na in some cases na karamihan sa kanila, yung male household pa rin yung nagiging decision makers. So ang tanong ko lang is kung meron bang initiatives na magkaroon ng gender responsive approaches pagdating sa trainings, leadership or capacity buildings, at ano yung participation ng mga civil society, yung mga kababaihan na nagsusulong na ng mga karapatan ng mga IPs natin. Meron naman, ma'am, na may mga partnerships din tayo. Actually, meron tayong partnership. Pwede ko ba magsabi ng specific na basta sa isang embassy kasi hindi Australia rin. So, sa isang embassy, meron tayong partnership with another country na may leadership ng women and girls. So nakapilot siya sa dalawang region, Region 11 and Region 12. So inaano nila yung papaano ba nagde-decide, papaano ba hindi mo kasi pipilitin, ma'am eh. Ang gusto ko lang hindi mo pwedeng isubo sa kanila. Pero bibigyan mo ng daan para makita nila na ito na yung sitwasyon. So hindi mo din sila pipilitin na kailangan 50% babae ang IPMR nyo. Dapat 50% sa mga decision-making bodies ninyo as IPS, babae. Hindi naman po natin pwedeng gawin. Pero dahil doon sa pag-conduct natin ng mga gender sensitive, etc., tawag dito, nagkakaroon sila ng idea. At lumalabas naman po na may mga role din itong mga kababaihan sa decision making. Hindi lang po direct. May mga instances na indirect yung participation nila. Meron naman din pong communities na meron talagang sektor ng kababaihan na uupo doon sa kanilang konseho. Depende po kung ano yung struktura ng kanilang political structure. So hindi po kasi hierarchical lang basta pa ganun, meron po pabilog, merong central na politika. Pero ayun nga po, may mga na nakaka-engage tayo at pinapartner para mabuksan yung isipan ng ating mga tawag dito, IPs at malinang ang leadership skills ng ating mga
women and girls. So may mga leaders, may nakapilot po tayo ngayon. If ito po ay umokay, mag-expand po siya. So, ito po ay sa sektor lamang po ng livelihood. Papaano ma-empower socio-economic ang mga kababaihan at batang babae. So, papaano din po magiging gender sensitive ang kanilang community management, community resource management and development plan. Tama po ba? Ayon. So, ito naman po ay papaano yung pagdidesisyonan kung papaano ihahati-hati yung kanilang shares, benefit sharing sa community kapag meron silang natatanggap na royalty from development programs. So, yun lang naman po. Ayan. We only have May sige po. Ang hepe po ng aming empowerment division na siya po ang may kinalaman dun sa ito sa mga IPMRs, IPO at IPs. Thank you po, ma'am. I just want to rejoin Ma'am Joy. Susugan ko lang po yung kanyang sagot, ma'am, dahil ang increased or yung gaano kadami yung leaders na kababaihan natin sa community, kung minsan ito po ay nakasalalay din sa kung ano po yung kultura o tradisyon ng isang komunidad. Dahil meron po tayong mga katutubong grupo na mas dominant talaga, mas kinikilala nila yung mga kalalakihan na leaders nila. Although meron din tayong mga katutubong pamayanan na meron mas marami din ang kababaihan kaysa sa kalalakihan. Kaya yung dami po ng ating kababaihan na nakaupo sa ating IPMR na konseho ay nakasalalay din po kung minsan sa kung ano yung pinagawian nila o yung kultura na meron ng ating katutubong pamayanan. Yun lang po. Thank you very much po. So ang bottom line po, it always comes from the community. Okay. Unfortunately, we only have time for one question po. So, opo. So, I think you can easily approach Ma'am Jonah or Ma'am Melanie po after the session siguro if you have more questions. But we will only entertain one more question po from sir. Magandang hapon po, Christian from DSWD. Para po kay Ma'am Melanie. Parang siyempre hindi po nade-deny o maikakaila yung kahalagahan ng ancestral domain sa buhay at kabuhayan mga katutubo natin. Bilang IPMR po na siyempre napaharap kayo sa napakaraming interes, iba't ibang interes bilang kinatawan ng katutubo sa local government. So, paano nyo po natitiyak na paano nyo mahusay na natitiyak na kumbaga nare-representa o nakakatawan yung interest ng komunidad lalo sa mga sitwasyon na sa tingin ng komunidad nakokompromiso interest nila yung sa ancestral domain. Yun lang. Doon po sa katanungan ni Sir, pagdating po doon sa paano natitiyak yung interest doon sa ancestral domain. Ako po bilang IPMR, unang-una ko po talagang ipinaglalaban ay yung aming ancestral domain. Then, bibigyan ko po kayo ng isang halimbawa na paano namin pinoprotektahan. Bagamat hindi lahat dahil mayroon hindi tayo, yung ancestral domain is hindi naman siya perfecto. Marami pa rin problema. Isang halimbawa diyan yung nangyaring pagsusukat ng DAR at DNR. Nagwo-worry ang aking mga kasamahang katutubo. Ang sabi ko sa kanila, gumawa kayo ng resolution, dalhin niyo sa Sangguniang Bayan, ipapatawag ko iyan sa Sangguniang Bayan. Nagkaroon kami ng hearing. Doon ko nakita na ang DNR ay talaga, sila ay mayroon ding kapangyarihan na magsukat at magbigay ng titulo. Pero, ang sabi ko sa DNR,
meron din po kaming ancestral domain na dapat po yan ay igagalang din ninyo. Di po ba tayo ay may INEPAS Act? So, doon po ako natuwa dahil sa kanila na po mismong bibig lumabas na dapat pala ang DNR ay laging nakikipag-ugnayan sa mga katutubong pamayanan. At ngayon po, meron po akong 3 resolution na iyon po ay batay din sa rekomendasyon ng DNR. Na iyon ay hindi ko pa rin po naipasa dahil ako po ay nandito sa seminar at dapat po ay ngayong 2:00 ang deadline. Andyan po yung aking secretary. So next week ko na po ipapasa yun. At iyan po ay pinapacheck ko po kay attorney. Dahil ako po talaga lahat po ng resolution ordinances ko, nagpapacheck po talaga ako kay attorney Lapat. Hindi po talaga hindi pwedeng hindi dahil sila po yung nakakaalam na higit po sa batas, doon sa IPRA, doon sa INEPAS Act. Dahil ako po talaga gusto ko bago matapos ang aking term, yung aming ancestral domain, sana po ay may salang na sa inbang. Para po kami ay may kasiguraduhan na amin na talaga yung lupaing ninuno. Yun po, maraming salamat. Ayan, thank you very much po, Ma'am Melanie and Ma'am Jonah. Siguro po, just to close this Q&A question bago tayo hanapin sa plenary. Just very quickly lang po, just to go back to our topic of social protection and inclusion in the Philippines. Ano po yung sa tingin nyo, in one sentence po, ano po yung sa tingin nyo dapat po mapabuti pa sa social protection ng social protection system po ng ating bansa para mas maging inclusive and responsive po siya sa needs ng ating IP communities. Quickly lang po, one sentence. Challenging po, pero try po natin, one sentence. Kasi mekanismo po eh. Hindi siya adjacent sa social protection, GEDC, etc. Pero isa siyang mekanismo upang ma-deliver kasi yung pagkakaroon ng IPMR na fully participating IPMR ay isa siyang mekanismo ng pag-deliver nung social protection mo at nung GEDC mo. So, yun lang. Sagutin ko pa. Opo. Ako po bilang miyembro ng social services, pagdating po dito sa usapin ng social protection, talaga pong sinisigurado na, minsan po kasi may nangyayari na isinasama lang doon sa ordinansa o doon sa mga resolution. Ang hinahanap po sa kanila, nasa resolution man yan, nasa ordinansa, yung implementasyon, gawin nyo. Dahil hindi po ako papayag na nasa papel lang yan. Dapat po makikinabang din yung aking inilagay doon sa resolution at saka po doon sa ordinances. Yun po yung aking laging binabantayan. Okay, actually, yan, that deserves a round of applause po. Pero ulit po, siguro one more round of applause po for Ma'am Jonah and Ma'am Melanie. And before we go back to our plenary po, we will hear a brief reaction from one of our IPMRs po, Honorable Concepcion Bencamino of Region 3. Yes, ma'am. Ayan po, si ma'am from the back. Thank you po. Makakatutubong hapon po sa inyong lahat. Ako po ay galing sa Region 3, probinsya ng Aurora, bayan ng Baler. Isang katutubong dumagat po na may gayumangging kulay. Ang sa akin po sa Aurora, sa aming bayan o sa aming probinsya, pagdating po sa IPMR, lalo na sa mga ordinansa, kami po ay mga bagong IPMR, kami po ay nagtutulungan sa paggawa ng ordinansa at ganoon din sa resolution. Pero doon po sa aking bayan, at ako po yung kaunahang dumagat na naupo sa konseho, ay ang una pong nagawa na ordinansa ay yung pong IP Day. Yun po yung nauna. Kaya ngayon po, awa naman po ng Diyos ay meron siyang pondo pero konti lang. Dahil konti rin kami sa Baler, 5 komunidad lang po kami. Pero ito po, ang sa Aurora, sa bayan, sa ibang bayan, puro mga ordinansa po ang aming pinagkakaabalahan na ginagawa.
magkakaiba man, pero sa Aurora po, ang ordinansang una yung IP Day. Pangalawa po ay ang mga chieftain po natin ay magkaroon ng honoraria. Para po pag sila ay tayong mga IVMR, may meeting po tayo buwan-buwan sa ating mga chieftain, mayroon din naman po silang pamasahe sana. Kaya naging ordinansa po sa Aurora yung magkaroon sila ng insentibo. Yun po ang kumbaga pinakadalawa. Kaya lang sa amin po sa Baler, dahil huli po na nagkaroon ng municipal IPMR ang Baler, ay kasalukuyan pa lang pong susunod pa lamang. At pasensya po kayo, wala yung aming, dapat po sana ang magsasalita dito yung aming bukal. Kaya lang sobrang busy po siya. Kaya ako po ang napapunta dito. Pero bilang karagdagan po sa Region 3, hindi lang po Baler naman ang magsasalita po sa inyong harapan. Ang may karagdagan po sa kasama po sa Region 3, ang Municipal IPMR po ng Tarlac ay tinatawagan po sa karagdagan ng ating mga bilang IPMR sa ating mga trabaho po. Halika na po, IPMR! Isang masaganang hapon po sa ating lahat. Ako po si Marilu G. Modelo, Municipal IPMR ng San Jose Tarlac. Ako po ay galing sa Aita Sambal, pero naging abiling na po. Base po sa karanasan ko bilang bagong Municipal IPMR, napakasalimut po. Iba po ang istorya ng mga kasama kong IPMR. Iba naman po ako. Kasi ang aking pong munisipalidad, ang mayor po namin, ayaw sa IPMR. At yun po ang unang parang problema ko ngayon doon. Kasi sa kasalukuyan po, yung aming ancestral domain ay inu-oppose ng aming mayor. Yun po, sana matulungan kami ng NCIP. Pero nakadulog na po ito sa central office. At sana po ma-action na. Napakasalimut po ng kwento ng munisipalidad ng San Jose. Kasi po, mismo ang mayor namin ang problema. Yun lamang po, baka magkadramahan po. Yun lamang po ang masasabi ko. Thank you very much po, ma'am. Sige. Ayan po. So dyan po nagtatapos ang ating breakout session. But